Part 2. Handa na ang breakfast, kumain na tayong lahat. Bulalas ko nang matapos na akong maghain. Lahat naman sila ay nakaupo na sa harap ng hapagkainan, pero walang kemo-emosyon sa mga mukha. Bakit naman parang ang lungkot ninyo? Sasama ka ba talaga sa lalaking yun, Sophie? Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Malungkot na tanong ni Seb sa akin. Nababaliw ka na ba, Sebastian? Gusto mo bang patayin tayo ng lalaking yun? Sabi naman ni Aunt Natalie sa kanya. Huminga ako ng malalim. Tama si Aunt Natalie, Seb. Maimpluwensya ang lalaking iyon. Sigurado akong gagawin niya talaga ang sinabi niya kung hindi tayo susunod. Ayaw kong may saktan siya sa inyo. Come on. Huwag ka nang magpanggap pa riyan, Sophie. Alam naman naming lahat na tuwang-tuwa ka nang piliin ka niya. Napakahot at napakagwapo ng lalaking iyon, sino namang hindi gugustuhing sumama sa kanya. Biglang hirit ni Samantha habang masamang nakatingin sa akin. Tama siya. Sigurado akong napakasaya mo ngayon dahil hindi mo na kailangan pa kaming ipagluto, ipaglaba, at maglinis ng bahay. Dagdag naman ni Sarah. Hindi totoo iyan, Sarah at Samantha. Hindi ko kailanman gugustuhing sumama sa lalaking iyon. Wala lang talaga akong choice. Umirap sa akin si Samantha. Umamin ka na lang kasi. Hindi mo naman kami maloloko sa pinosenti mo. Kunwari ka pang walang pakialam sa mga hot at gwapong lalaki, pero ang totoo, malandi ka talaga. Pwede ba? Tigilan nyo na ang pagiging insecure ninyo kay Sophie. Kukunin na siya ng masamang lalaki na yun, okay. Pwede siyang mapatay, ma-rape, halata namang halang ang kaluluwa ng lalaking iyon kaya hindi imposibleng sakitin niya nga si Sophie. Pero anong ginagawa niyo? Nagagalit pa kayo sa kanya dahil feeling ninyo na lamangan na naman niya kayo. Ganyan ba kayo katanga at ka-insecure? Galit na sigaw ni Seb kaya naman kaagad ko siyang hinawakan sa braso upang patigilan, pero inalis niya rin yun saka tumingin sa akin. Kasalanan itong lahat ni Dad. Paano mo nagawang ibenta ang sarili mong anak? Sebastian, don't talk like that to your father. Sigaw ni Aunt Natalie. Tama na, tumigil na kayo sa pag-aaway sa harap ng pagkain. Huling araw na ni Sophie rito kaya bakit hindi na lang kayo magpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa inyo? Sigaw ni Daddy. Alam kong kasalanan ko ito, okay. Pero ano bang magagawa ko? Wala naman tayong magagawa, eh. Hindi natin pwedeng basta na lang hayaan ang lalaking iyon na nakawin ang kumpanya mula sa atin na payuko siya. Hindi ko ginasto itong mangyari, okay. Huwag kang mag-alala, Sophie. Kapag nabayaran ko na ang utang ko sa kanya, babawiin kita. Pangako, kaagad kong inabot ang kamay niya. Aasahan ko po ang pangako ninyo, Daddy. I'm really sorry, Sophie. Matapos naming mag-almusal, sinimulan ko na muling ayusin ang mga gamit ko. Patuloy sa pagtulo ang luha mula sa mga mata ko habang naghahanda sa pag-alis. Inilibot ko muna ang paningin ko sa kwarto at inalala ang pagstay ko sa bahay na ito sa matagal na panahon. Marami na akong nabuong alaala sa kwartong ito, sa mga taong nandito, at sa bahay na ito. Hindi pa rin ako makapaniwalang darating ang araw kakailanganin kong umalis kahit pa buong buhay ko ay nandito ako. Miss Sophie, kaagad kong pinunasan ang luha mula sa mga mata ko nang marinig kong may kumatok sa pinto. Inayos ko ang sarili ko saka inilagay ang lahat ng mga damit ko sa malita bago tumayo at binuksan ang pinto. Laking gulat ko nang makita ko ang mga kasambahay namin na nakatayo sa may pintuan habang umiiyak. Anong ginagawa ninyo rito? Miss Sophie, alam na po naming ang nangyari, liwan niyo na po kami, hindi ba? Tanong ni Patricia, ang pinakabatang kasambahay at ang pinaka-close ko rin. Iniwas ko ang tingin ko mula sa kanila upang maitago ang luhang kanina ko pa pinipigilang pamatak, kailangan ko na munang umalis sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, babalik din naman ako kapag naging maayos na ang lahat. Pangako, babalik ako. At bibisitahin ko rin kayo ng madalas dito. Miss Sophie, sobra ka po talaga naming mamimiss. Yumatiyak ang isa pa sa kanila na si Jaisel. Pinunasan ko ang luha mula sa mga mata niya saka ko siya niyakap ng mahigpit. Mamimiss ko rin kayong lahat. Napakalapit ng loob ko sa mga kasambahay dito sa bahay namin. Mas madalas ko pas lang makasama kaysa sa mga kapatid ko kaya naman sobra talaga silang mahalaga para sa akin. Alagaan po ninyo ang sarili ninyo, Miss Sophie. Pangako, aalagaan ko ang sarili ko ng mabuti.
Alagaan nyo rin ang sarili ninyo, okay? At saka, alagaan nyo rin sila, lalo na sina Seb at Dad. Wala na ako rito kaya hindi ko na sila maaalagaan kaya please, gawin nyo yun para sa akin. Tumanggo silang lahat. Opo, Miss Sophie. Aalagaan po namin sila para sa inyo. Salamat, muli naming niyakap ang isa't isa sa kanagiyakan bago sila tuluyang tinawag ni Aunt Natalie. Sophie, Dad. Naglakad siya palapit sa akin saka ako niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, Sophie. Dad, sinabi ko na po sa inyong ayos lang ako. Basta po alagaan ninyo ang sarili ninyo. Ayos lang po ako. Sophie, anak ko. I love you so much, Dad. Hoy, Sophie. Nandito na yung lalaki, bigla na lamang sabi ni Aunt Natalie, dahilan upang humiwalay kami ni Dad mula sa isa't isa. Muli akong tumingin kay Daddy. Aalis na po ako, Daddy. Alagaan mo ang sarili mo, Sophie. Kukunin kita mula sa kanya, hanatiin mo lang ako, okay? Tumanggo ako habang pinipigil ang sarili ko sa pag-iyak. Opo, tumayo ako saka naglakad palabas ng kwarto ko bitbit ang mga gamit ko. Saktong paglabas ko ng bahay, nakita ko ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng black suit na nakahilera sa may pintuan habang nakatingin sa akin. Dalawa sa kanila ay naglakad palapit sa kinuha ang bag ko. Sumakay na po kayo sa kotse, Miss Sophie, naghihintay na po si boss mula sa loob. Okay, sasakay na sana ako sa kotse nang bigla ko na lamang narinig ang boses ni Seb. Sophie, sandali, Seb. Tumakbo siya palapit sa akin saka namin niyakap ang isa't isa. Mami miss kita, Sophie. Mami miss rin kita, Seb. Alagaan mo ang sarili mo, okay? Bibisitahin kita rito ng madalas. Kukunin kita mula sa lalaking yun, Sophie. Babawiin kita mula sa kanya. Pangako, hintayin mo lang ako. Bahagya akong lumayo sa kanya saka siya hinalikan sa noo, lako ang pinakamabuti at the best na kapatid para sa akin. Ikaw lang ang nagtrato sa akin bilang parte ng pamilya ninyo. Mami miss kita, Seb. Ako rin, Sophie. What are you still doing there? Can you stop that damn drama and get inside this car? Bigla na lamang sumigaw ang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Get inside now, woman. Muli kong nilingan si Seb. Goodbye, Seb. Hindi ko maiwasang mapanganga ng makababa ako mula sa limousine. Kaagad kong nakita ang isang napakalaking mansyon. Actually, palasyo na nga yata ang tawag dahil sa sobrang laki. Malaki naman ang bahay namin, pero grabe ang laki ng isang ito. Stop standing there and follow me inside, bigla na lamang sabi sa akin ng mafia boss saka siya naglakad papasok ng mansyon. Nang makapasok na kami sa loob mansyong ito ay kaagad na sumalubong sa amin ang nakalinyang mga maid at butler. Lahat sila ay nakayuko na woroy nagbibigay galang sa mafia boss na kasama ko. Margaret, bigla na lamang siyang tumawag ng pangalan at isa sa mga maid ang nagangat ng tingin saka naglakad paipit sa kanya. Yes sir, bring Sophie to her room, and also, give her a change of clothes. Tumanggo naman ang babae. Opo, sir, go with her, bilang niya bigla sa akin. Okay, tugon ko nang hindi tumitingin sa kanya. Matapos yun ay nagpatuloy na siya sa pag-akyat sa itaas na bahagi ng mansyon habang ang mga lalaki namang kanina niya pa kasama ay nakasunod pa rin sa kanya. Ano naman kaya ang gagawin nila sa taas? Miss Sophie, sumunod po kayo sa akin, sabi sa akin ni Margaret habang may matamis na ngiti sa mga labi. Zero okay. Sinundan ko na lamang siya hanggang sa makarating na kami sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Binuksan niya pa ang pinto para sa akin. Nang makapasok kami, doon ko nakita ang isang napakalaking kwarto na, may color pastel wallpaper at carpeted floor. May isang malaking crystal chandelier din sa may bandang gitna na siyang mas lalo pang nagpaganda sa kwarto. Miss Sophie, magmula po ngayon ay ito na ang magiging kwarto ninyo. Ang bathroom po ay nasa bandang kanan habang ang walk-in closet nyo naman po ay nasa may bandang kaliwa katabi ng balcony. Salamat, ano nga ulit ang pangalan mo? Margaret, Miss Sophie, nakangiti niyang tugon sa akin. Doon ko lamang napansin ang dalawang malilit na dimples sa tuwing ngumingiti siya. Nice meeting you, Margaret. Ako naman si Sophie, masaya kong bati sa kanya saka inilahad ang kamay ko. Tumanggo-tango siya saka inabot ang kamay ko.
Natutuwa rin po akong makilala kayo, Miss Sophie. By the way, kailangan nyo na pong maligo at magpalit ng damit ninyo. Inihahanda na rin po ng iba pang mga katulong ang dinner sa may dining room at syempre, pinakaayaw po kasi ni Sir Vincent ang nalilate. Naiintindihan ko. Sige, maliligo na ako. See you, Margaret. See you later, Miss Sophie. Nang makaalis na si Margaret ay kaagad akong bumuntong hininga at naupo sa gilid ng kama. Higit na mas malaki ang kwarto kong ito kaysa sa kwarto ko sa bahay namin pero mas komportable naman ako roon, ni hindi ko nga alam kung makakatulog ba ako ng maayos sa kwarto na ito. Wala rin akong ideya kung anong balak sa aking gawin ng mafia boss na iyon. Natatakot ako, sobra akong natatakot. Pero wala naman akong magagawa, Kinuha ko ang picture frame ni Mommy mula sa bag ko at saka ko iyon inilagay sa may side table. Mommy, please bantayan niyo po ako. Hindi ko po alam ang naghihintay sa akin dito, pero sana maging maayos lang sina Daddy at ang mga kapatid ko. Magpapakatatag ako, Mommy. Alam kong mahirap, pero lalakasan ko po ang loob ko. I'm sorry I'm late. Halos pabulong kong sabi nang makarating na ako sa dining room kung saan nakaupo na ang mafia boss habang magkakrus ang mga braso at nakatingin sa akin. Take your seat and let's eat, walang kemo emosyon niyang sabi. Napakahaba ng lame sa naakalin mong may fiesta. Napapaisip tuloy ako kung ganito kaya talaga karaming pagkain ang inihahanda nila sa araw-araw. From now on, you'll be living in this mansion with me. You can do anything you want, wander around shopping anything. If you need some money, then tell me. And nag-aaral pa ako. Saka mayroon din akong part-time job. Then, quit your job? Mabilis niyang tugon. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang noo. Hinding-hindi ako aalis sa trabaho ko. You don't have the right to yell at me, woman, matalim ang pagkakatingin niya sa akin. Sorry, pero please, hayaan mo akong magtrabaho, Leon na lamang ang nakapagpapasaya sa akin. Hayaan mo akong magtrabaho, pangako tutulong din naman ako sa mga maid dito sa mansyon mo, pagmamakaawa ko pa. Call me Vincent, bigla niyang sabi. Ha! Ibinaba niya ang mga kubyertos saka tumingin sa akin. Call me Vincent from now on. Fine. I'll let you work but after that, you have to go home straight here. I'll be assigning 2 bodyguards to look after you. Naiintindihan ko. Salamat, and if it still isn't clear to you, I didn't bring you here just so you could live the life you had before. Once you become my wife, you will finally become my property. You need to stay beside me and follow everything I ask you to do. Ano? Pakakasalan kita. That's right. You'll be my wife. And you can't complain about anything because this is all your father's fault. If you don't want to marry me, then let me just kill your father, casual niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi, huwag mong gagawin yan. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo basta ay pangako mo lang sa akin na hinding-hindi mo sasaktan ang pamilya ko. Sure, I won't kill them as long as you obey my orders. Promise. Susundin ko lahat. That's my girl, tugon niya saka tumayo. By the way, our wedding's already tomorrow, so some people are going to show up here to get you dresses. Make sure you'll come home early. Be bukas. Pero, that's an order, aniya bago tuluyang naglakad paalis. Noong gabing iyon ay umiyak lamang ako nang umiyak sa loob ng kwarto ko. Bukas na ang kasal ko at hindi ko alam ang mangyayari pagkatapos nyon. Ang sabi niya pa ay kailangan kong sundin ang lahat ng utos niya kung hindi ay papatayin niya sina Daddy. Miss Sophie, alin po sa mga gown na ito ang gusto ninyong suotin? Tanong sa akin ng bridal stylist habang patuloy ang mga maid sa pagpapakita sa akin ng iba't ibang bridal gowns. Pinasadahan ko ng tingin ang mga gown nang walang kemo emosyon sa mukha ko. Pwede bang ikaw na lamang ang mamili para sa akin? Bakas ang pagkabigla sa mukha ng stylist. Zero okay, Miss Sophie, tingin ko po kung babagay sa inyo ang unang gown. Okay, pakakasalan ko ang lalaking ni hindi ko naman mahal. Noon pa man, pangarap ko na ang pakasalan ang lalaking mahal ko. Wala akong pakialam kung simple lang iyon o kung saan man kami ikakasal o kung ano ang isusuot ko sa araw na iyon.
Ang mahalaga, ang groom ko ay iyong lalaking pinakamamahal ko. Pangarap ko ang magkaroon ng masaya at sarili kong pamilya noon pa man, pero tingin ko ay hindi na iyon matutupad pa. Ikinulot ng mga stylist ang buhok ko saka ito ipinusod. Nilagyan din nila ng kaunting makeup ang mukha ko, tapos isang simpleng tiara sa may ulo ko. Miss Sophie, you look so beautiful. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Thank you, bulong ko. Nang matapos na silang ayusan ako, isang matangkad, at blonde na babae suot ang isang white floral dress ang naglakad palapit sa akin saka nagsalita. Miss Sophie, come with me. The wedding is going to start now. Okay. Nagsimula na akong maglakad hawak ang skirt ng gown na suot ko upang makapaglakad ako ng maayos. Inalalayan ako ng babae habang naglalakad kami pababa ng hagdanan papunta sa garden ng mansyon kung saan gaganapin ang kasal. Miss Sophie, huwag kang kakabahan, bigla na lamang sabi niya. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Venom, isa ako sa mga tauhan ni Sir Vincent. Mula ngayon, ako na ang magsisilbing bodyguard mo. Venom, pwede mo ba akong tulungan? Ayokong pakasalan ng demonyong lalaking iyon. Hindi ko siya mahal, gusto kong tumakas mula rito. Please, tulungan mo ako Venom. Nakikiusap ako sa iyo. Huminto kaming dalawa sa paglalakad saka siya tumingin sa akin. Miss Sophie, ako ang bodyguard mo. I'm sorry, pero hindi ko po kayo matutulungan. Nakipagkasunduan ka kay boss kaya dapat lang natuparin mo yun kung ayaw mong malagay sa panganib ang pamilya mo. Pero, please, maghanda ka na. Sa oras na bumukas ang malaking pinto na ito, kailangan mong maglakad palabas hawak ang bouquet at maglakad palapit sa iyong groom. Ayaw na ayaw niya ang naghihintay kaya kung maaari ay huwag ka nang gumawa ng mga bagay na hindi naman mahalaga, tugon niya saka pinunasan ang luha mula sa mga mata ko. At pakiusap, huwag kang umiyak. Masisira ang makeup. Huminga ako ng malalim saka pinigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Iniabot sa akin ni Venom ang bouquet saka tumango. Tumingin ako sa malaking pinto na napalilibutan ng red and white roses. Naramdaman ko ang malakas na pagtibok ng puso ko nang mapansin kong wala na si Venom sa tabi ko. Kailangan kong gawin ito para kay Daddy. Kailangan kong gawin ito para sa pamilya ko. Kapag sinubukan kong tumakas ngayon siguradong aatakihin ni Vincent ang pamilya ko. This isn't about my happiness, anymore. Ayaw kong isugal ang buhay ng pamilya ko. Bumukas na ang pinto. Nang oras na iyon alam kong kailangan ko na ring bumitaw sa mga pangarap ko. Kailangan ko nang bumitaw kay Mr. Jacobs. Naglakad ako sa ilalim ng widanding arches na pinalamutian ng red and white roses habang hawak-hawak ko ang bouquet na muntikan ko pang mabitiwan sa sobrang kaba. Sa bandang gilid ng venue na iyon ay ang mga tauhan ni Vincent na nakasuot ng black suits. Wala ni isang bisita na kilala ko. Lahat sila ay tauhan ni Vincent kaya alam kong wala talaga akong takas. Sa dulong bahagi ng white carpet ay nakatayo ang demonyo. Suot niya ang puting suit na may itim na bowtie na talaga namang bumagay sa kulot niyang buhok na nagpamukha sa kanyang isang prinsipe. Nakatitig lamang siya sa akin, layong titig na kayang tumunaw ng isang tao. Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ko habang palapit ako ng palapit sa kanya. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya mahal, ni hindi ko nga alam kung anong balak niya sa akin. Natatakot ako. Mama, please, tulungan mo po ako. You look beautiful in that gown, bulong niya saka inabot ang kamay ko. Hindi ko siya sinagot. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay puot, galit, at kalungkutan. Ito na yata ang pinakapangit at pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. Hinarap namin ang judge habang pilit kong inaali ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Natapos ang event sa pagpupumilit kong alisin ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa akin habang siya naman ay pilit akong hinihila palapit sa kanya. Ni hindi nga ako tinanong ng judge kung gusto ko siyang pakasalan. And now, I pronounce you husband and wife. Mr. Hastings, you may now kiss your bride. That phrase caused my whole body to shiver. Naalala ko pa noong hinalikan niya ako kahit na unang beses ko palang siyang nakita. Humarap sa akin si Vincent saka itinaas ang veil ko. Tila na estatwa ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha habang ang mga mata niya ay diretsyong nakatitig sa akin.
Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na parabang tatalon ito mula sa dibdib ko. Hinawakan niya ako sa baba at saka iniangat ang tingin ko sa kanya bago niya tuluyang inangkin ang mga labi ko. Nabigla ako, pero ipinikit ko na lamang ang mga mata ko habang ramdam ko ang init ng bibig niya. Gustong-gusto ko siyang itulak at sapakin, pero hindi ko magawa. Para bang may kung ano siyang sumpang ginawa sa akin. Tinapik ko ang dibdib niya upang humiwalay na siya mula sa halik, pero hindi pa rin siya tumigil. Humiwalay lamang siya nang makontento na. Pareho kaming habol hininga. Ang mga tauhan niya ay nagsimulang pumalakpak habang nakatingin sa aming dalawa. "This will be our house from now on," sabi ni Vincent nang buksan niya ang pinto ng mansyon kung saan niya ako dinala matapos ang kasal namin. Ito ay isang mansyong mas malapit sa university kung saan ako nag-aaral at pati na rin sa school kung saan ako nagtrabaho. Wala itong ipinagkaiba sa mansyon kung saan ginanap ang kasal namin. High ceiling, chandeliers at salamin na mga dingding. Puno rin ng guards ang buong bahay. Maraming mga katulong, tingin ko higit pa sila sa 50 at saka mayroon ding mga personal chef. Bakit nga pala tayo lumipat dito? Tanong ko kay Vincent habang naghahapunan. "Because it's closer to your university. Don't you want that, since you told me that you still want to work and study?" 0 hanggang 0 Oh, salamat. Tomorrow, Venom will go with you to your university. She will stay by your side throughout the day until you go home, dagdag pa niya. Tumango-tango ako. Naiintindihan ko. You need to be here as soon as you're done with your work. Okay. Matapos yun ay bigla na lamang nagring ang phone niya. Kinuha niya iyon saka sinagot ang tawag. Hastings. Tumayo na rin ako matapos kong kumain at sinamahan ako ni Venom paakyat sa kwarto ko. Binuksan niya ang malaking double door saka sinenyasan ako na pumasok sa loob niyon. "Ito na ang magiging kwarto mo mula ngayon, Miss Sophie. Ang walk-in closet ay katabi lamang ng bathroom. Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling tawagin ako." "Salamat, Venom." Nang makaalis na si Venom ay naupo ako sa may kama. At least makakapasok pa rin ako sa trabaho bukas. Tinignan ko ang phone ko upang malaman kung may text ba si Daddy, pero wala akong nakita. Bumuntong hininga na lamang ako at napagdesisyonang maligo na muna bago matulog. Pumasok ako sa napakalaking banyo na gawa pa sa Cassiopeia marble ang tiles habang ang isang bahagi ng dingding ay gawa rin sa salamin kaya naman tanaw na tanaw ko ang view ng mga bundok sa labas. Mabuti na lamang at medyo blurred iyon kung titingin ka mula sa labas kaya hindi naman ako masisilipan. Hinubad ko ang suot kong damit saka inilublob ang katawan ko sa bathtub na mayroong maligamgam na tubig. Malamang inihanda na ito ni Venom bago pa man niya ako samahan paakyat. Ni hindi man lang ako tinawagan ni Daddy o ni Seb. Iniisip ko tuloy kung may pakialam pa ba sila sa akin. Miss na miss ko na sila kahit pa kakaalis ko pa lamang sa bahay namin. Nagsimulang pamatak muli ang luha mula sa mga mata ko. Napakalungkot dito. Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Siguro kung buhay pa si Mommy may makakasama pa ako. Pagkatapos kong maligo ay kaagad kong binalutan ang katawan ko ng itim na tuwalya saka naglakad palabas ng bathroom. Maglalakad na sana ako papasok ng walk-in closet nang bigla ko na lamang naramdaman na parang may nakatingin mula sa likuran ko. Laking gulat ko nang makita ko si Vincent na nakaupo sa may kama habang magkakrus ang mga braso at diretsyong nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko sa kanya habang pilit na tinatakpan ang sarili ng mga kamay ko. "You're asking me why I'm here. This is our room, why shouldn't I be here? Kwarto natin." Pero ang akala ko, biglan na lamang siyang tumayo. "We're already married. I guess there's no wrong in sharing the same room and sleeping on the same bed." Hindi ako payag doon. Hindi ba pwedeng sa ibang kwarto ka na lamang muna matulog? Alam kong kasal na tayong dalawa, pero hindi pa ako sanay. Hindi ako sanay na may ibang tao sa kwarto ko. "Then be used to it," tugon niya saka nagsimulang maglakad palapit sa akin. Humakbang ako paatras habang pilit na inihaharang ang mga kamay sa sarili ko. "Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Isang didn't cane you have such a great body. May I see it?" Nanunokso niyang sabi pero walang kung anumang emosyon sa mukha niya. "Hindi. Huwag kang lalapit sa akin, please." Diretso siyang tumingin sa mga mata ko.
This is our first night together. Don't you think we should be doing what newlyweds they usually do? Hindi. Please, huwag mong gawin ito sa akin. Hindi pa ako ready, halos pabulong kong sabi. And do you think I care? Ano? Nagpatuloy lamang ako sa pag-atres hanggang sa mapasandal na ako sa dingding. Napangisi siya nang ma-realize niya na wala na akong ibang mapupuntahan. Looks like you can't escape after me now. Hindi. Please, Vincent, don't you know that I haven't had sex for a month now? I'm already craving it. And the reason married you is also because I want to have someone to satisfy me every night. Itinungkod niya ang mga siko niya sa magkabilang gilid ko upang ma-corner ako. You are mine now, Sophie. And kang hahalikan na sana ako ni Vincent ay bigla na lamang nagring ang phone niya. Mura niya saka naglakad palayo sa akin at kinuha nag-iwas ako ng tingin mula sa ang phone mula sa bulsa niya upang sagutin ang tawag. Kaagad naman akong tumakbo at pumasok sa loob ng walk-in closet. Sumandal ako sa may pinto sa sandaling may lock ko na ito, habol hininga ako habang ang mga luha ay nagpapaunahan sa pagpatak mula sa mga mata ko. Muntik na akong pagsamantalahan ng demonyong iyon, anong gagawin ko? Magmula ngayon ay titira na ako sa bahay na ito kasama siya. Alam ko namang hindi ako makakatakbo mula sa kanya habang buhay. Kapag nanatili pa ako, hindi ko alam kung makakasurvive ako. Demonyo ang lalaking iyon. Why did you sleep inside the walk-in closet? Tanong sa akin ni Vincent habang kumakain kami ng almusal, kanya. Nakatulog lang ako roon nang hindi ko namamalayan. You fell asleep? Or you were hiding from me? Vincent, what? Inilapag ko sa gilid ng plato ang mga kubyertos bago ako huminga ng malalim at diretsyong tumingin sa kanya. Gusto kong magkaroon tayo ng agreement. Agreement? What agreement? Tanong niya habang patuloy pa rin sa pagkain. Sandali muna akong tumingin sa paligid para makasiguradong walang mga katulong na makaririnig sa sasabihin ko. EUC, nag-aaral pa ako, at 17 pa lang ako. And so, ayokong gawin iyon. Huminto sa pagkain si Vincent saka pinunasan ang bibig niya gamit ang napkin bago tumingin sa akin. Lalo akong kinabahan sa walang emosyon niyang express iyon. What is it that you don't want to do? Layong gusto mong gawin natin kagabi. You mean, kama. Kaagad na namula ang buong mukha ko. Bata pa ako. I mean, pareho tayong bata pa. But we're already married, kunot noon niyang tugon. Alam ko, pero hindi pa talaga ako handa sa ganoong bagay. Bukod pa ron, hindi pa kita lubos na kilala. Wala pa akong gaanong nalalaman tungkol sa'yo. Ni hindi ko nga alam kung saan ka galing o kung ano ang trabaho mo. Ayokong gawin iyon kasama ang lalaking hindi ko pa lubos na kilala. Alright, so, what do you want me to do? Nanginginig ang mga kamay na sumagot ako. Gusto kong magkaroon tayo ng magkaibang kwarto kahit hanggang mag-18 lang ako. You mean, you want me to wait for you to turn 18 before we can have? Sarkastiko siyang tumawa. I can't believe you, woman. Do you even know many women are fighting just to get my attention? Do you know how many of them are dying so that they could have a one-night stand with me? And now you're here, asking me to wait for you to turn 18 before I could even touch you. Napakagat ako ng ibabang labi. Please, Leon lang ang hilangin ko mula sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin basta please, pumayag ka. Fine. If that's what you want. You'll surely regret that, anyway. Just tell me once you change your mind. Aniya saka tumayo. Don't forget to go home early tonight. 0 hanggang 0 o, ano? Kasal ka na. Pinagluloko mo ba ako, Sophie? Gulat na tanong ng best friend kong si Sabrina habang kumakain kami ng lunch sa school cafeteria. 17 ka pa lang. Kanino ka naman nagpakasal? Best friend ko na si Sabrina noon pa man. Nabubuhay na lamang siya kasama ng mama niya dahil namatay ang papa niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sab, baka mamaya may makarinig sa'yo. Tumingin muna siya sa paligid namin bago muling tumingin sa akin. Ulat mo naman kasi ako. Bigla-bigla mo na lang sasabihin sa akin na kasal ka na gayong last time I'll check virgin ka pa. Bigla-bigla mo na lang sasabihin sa akin na kasal ka na gayong last time I'll check virgin ka pa.
Sab, virgin pa ako, ano? Talaga ba? So, kanino ka nga ikinasal? Kay Vincent Hastings. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya nang banggitin ko ang pangalan ni Vincent. Vincent Hastings. You mean, yung napakagwapong multi-billionaire at mafia boss. Tandang padamdam panipik. Kagat-labi akong tumanggo sa kanya. OMG, Sophie. Naka-jackpot ka. Napakayaman at napakagwapo kaya ng lalaking yun. Alam mo bang matagal ko nang pinagnanasaan ang lalaking yun? Kinikilig niya pang bulong sa akin. Ni hindi ko nga siya kilala. Teka lang, paano nga pala kayong dalawa nagkatuluyan? I mean, never mo namang sinabi sa akin na may boyfriend ka pala tapos malalaman ko na lang nakasal ka na. Pinagluloko mo ba ako, Sophie? Sab, hindi mo alam kung gaano ko hinihiling na sana nga binibiro lang kita. Pero totoo ang sinabi ko sa'yo. May malaking utang si Daddy sa kanya. Kaya ibinigay kanya kay Vincent bilang collateral. Napayuko na lamang ako, wala siyang ibang choice. At saka, hindi ko naman kayang makita silang nasasaktan, eh. Pinagbantaan ako ni Vincent na papatayin niya si Daddy at ang mga kapatid ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Kaya ngayon ikaw ang nagsasuffer dahil sa kasalanan ng pamilya mo, na naman. Alam mo, Sophie, kung ako ikaw ay baka hinayaan ko na lang na mapatay ang mga taong iyon. Never naman silang naging concern sa nararamdaman mo. Tinatrato ka pa nga nilang utusan. Sab, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kanila. Family A ko pa rin naman sila. Tinanggap nila ako at pinatuloy sa mansyon kasama nila. Utang ko pa rin sa kanila ang lahat ng meron ako ngayon. Nakapout siyang tumingin sa akin. Napaka-inosente at bait mo talaga kahit na kailan, Sophie. Oo nga pala, kasal ka na ngayon, elbig sabolhin ba niyan ay handa ka na ring kalimutan si Mr. Jacobs. Mabilis na tumibok ang puso ko nang marinig ko ang pangalang iyon. Siya pa rin naman ang mahal ko, Sab. Hinding-hindi magbabago iyon. Oh, well, at least nagawa mong magpakasal sa isang gwapo at mayamang lalaki. Come on, lahat kaya ng babae rito gustong may kama ang hot na mafia boss na iyon. Umiling-iling lamang ako sa kapilit ng ngumiti. Si Mr. Jacobs. Isipin ko pa lang na wala na akong pag-asa sa kanya, naiiyak na ako. Ramdam ko ang pagsikip ng dibdib ko habang pinagmamasdan ko si Mr. Jacobs na nakaupo sa swivel chair niya sa loob ng infirmary. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Matagal ko na siyang minamahal, to the point na ikala ko pwede ko siyang pakasalan balang araw at bumuo ng pamilya kasama siya, pero hanggang pangarap ko na lang pala ang lahat ng iyon. Isang pangarap na hindi na matutupad pa. Sophie, nabigla ako nang bigla na lamang siyang lumingon sa direksyon ko. Agad na tumibok ng malakas ang puso ko nang tawagin pa lamang niya ang pangalan ko. Mr. Jacobs, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin sa katumayo. Naglakad siya palapit sa akin habang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Wala naman, may gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Bahagya niyang itinagilid ang ulo niya. Hindi niya lang talaga alam kung gaano siya ka-cute sa tuwing ginagawa niya iyon. May ibibigay ka ba sa akin? Ano yun, Sophie? Ipinakita ko sa kanya ang iced coffee na binili ko pa sa malapit na vending machine. Ito, tumawa naman siya nang makita niya ang itinatago kong iyon mula sa likuran ko. Nakita ko ang dimples niya at muntik na akong mamatay ng dahil doon. Ang coffee na yan. Alam mo talaga kung ano ang paborito ko, Sophie. Siyempre naman. Hinding-hindi ko makakalimutan iyon, nakangiti kong sabi sa kanya. By the way, tapos na ang duty ko. Gusto mo bang maglakad-lakad sa park sandali? Ha? 0 hanggang 0 o naman. Alright, pwede mo ba akong hintayin sa labas? Magpapalit lang ako ng damit, tapos susunod ako sa'yo. Okay, naglakad ako palabas saka umupo sa isang bench nang bigla na lamang lumapit sa akin si Venom. Miss Sophie, tapos na po ang klase ninyo, hindi ba? Kailangan na po nating umuwi, gaya ng bilin ni Boss. Venom. Gusto ko lang muna magkape kasama ang kaibigan ko sandali. 30 minutes lang. Pwede bang hintayin mo na lang ako? Promise, 30 minutes lang ito. Pero Miss Sophie please, Venom. Tingin ko malintindihan naman ni Vincent. At saka, maaga pa naman, Bumuntong hininga na lamang siya. Babantayan na lamang kita mula sa malayo, Miss Sophie. Please, huwag po kayong lalagpas sa 30 minutes sa pakikipag-usap sa kaibigan ninyo.
Naiintindihan ko. Salamat, Venom. Matapos iyon ay umalis na rin si Venom. Saktong paglabas naman ni Mr. Jacobs mula sa infirmary. Tara, okay. Naalala mo pa ba noong unang beses tayong nagkakilala, Sophie? Tanong sa akin ni Mr. Jacobs habang nakaupo kami sa isa sa mga bench sa may park. Nakaupo lamang si Venom sa isa ring bench na medyo malayo sa amin at kunwaring nagbabasa ng dyaryo. Uminom muna ako ng kape ko bago ngumiti, 0-0 naman. Hinding-hindi ko makakalimutan iyon dahil iyon ang unang beses na nakita kita. Muntik na akong maligaw noon sa paghahanap sa building ko, pero bigla ka na lamang sumulpot. Buong akala ko pa nga ay estudyante ka rin. Nakita kasi kitang paling-linga na para bang may hinahanap. Mukha ring iiyak ka rin yun although, tingin ko ang cute mo ng mga oras na iyon. Kaya naman naglakad ako palapit sa'yo. Tandang-tanda ko pa nga kung gaano kakasaya noong makita na natin ang room mo, nakangiti niyang pagkukwento kaya naman hindi ko na rin naiwasan ang mapangiti habang nakatingin sa kanya. Alam kong nakakahiya ang hitsura ko noong mga panahong iyon, pero salamat dahil tinulungan mo ako. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang sa malamang na late na ako at pinagalitan na rin ako ng professor ko. Sabay kaming tumawa. Huwag kang mag-alala, Sophie. Hindi naman nakakahiya ang hitsura mo, tingin ko nga ang cute mo noon. Naramdaman ko naman ang pag-init ng magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi niyang iyon. Pero hindi naman ako puppy para maging cute. Tumingin siya sa akin na para bang tinitignan kung na-offend ako sa sinabi niya. I'm sorry, Sophie. Hindi ko na dapat sinabi pa iyon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Na-offend ka ba? Dahil tinawag kitang cute. Ano? Syempre naman hindi. Pasensya ka na, masyado lang akong nag-overreact. Umiling-iling siya. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi ay nagalit ka sa akin. Hinding-hindi mangyayari iyon, Mr. Jacobs. Ang magalit sa iyo ang huling gagawin ko. Hinding-hindi ko magagawang magalit sa taong naging mabuti sa akin mula pa man noong umpisa. Hindi ako kasing bait ng inisip mo. I can be selfish sometimes. And I it when things go my way. Kapag may isang bagay akong gusto, kinukuha ko Leon, sabi niya kaya naman hindi ko naiwasang mabigla. Ngayon ko lamang siya nakita nang magsalita ng ganoon kaseryoso. Oh, sorry. Nagulat na naman ba kita? Hahaha. Hindi naman. Nagulat lang talaga ako kasi ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganyan kaseryoso. Ngumiti siya sa akin. Dahil ba parati akong nakangiti? Oo nga pala, Mr. Jacobs. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Ha? Ano, yun? Sandali muna akong nag-iwas ng tingin mula sa kanya upang huminga ng malalim bago ko muli siyang harapin. May tao ka na bang nagugustuhan, Mr. Jacobs? Uminom muna siya ng kape niya bago tuluyang tumingin din sa akin. Meron. Sumandal siya sa may bench sa katumangala sa kalangitan habang ako naman ay nakatitig lamang sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero bigla na lamang kung nakaramdam ng kaba habang hinihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin. Nainove na kaagad ako sa kanya mula nang una ko pa lamang siyang makita. She's beautiful, smart, and a kind woman. She's everything a man could ever ask for. Ganoon ba? Pagpuputol ko sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin bago tuluyang tumayo. By the way, kailangan ko na rin palang umuwi. Sigurado akong hinahanap na ako ni Daddy. Tumayo rin siya kasunod ko. Naintindihan ko. Gusto mo bang ihatid na kita pa uwi? Hindi na. Meron din namang susando sa akin. Mabuti kung ganoon. So, magkita na lang ulit tayo bukas. Tumanggo naman ako. Okay. What took you so long? Laking gulat ko nang makita ko na lamang si Vincent na nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Malamig siyang tumingin sa akin. Did you go somewhere else? Sorry. Nakipag-usap lang ako sa isang kaibigan sandali. Sophie, you are not here to have a life of a princess. I didn't marry you just so you could live the way you want and disobey my orders. I'm sorry. Hindi na mauulit, that would never really happen again, because if you repeat that, I will no longer allow you to study or work. You'll just stay inside this mansion forever. Ano? Tandang padamdam. Hindi. Huwag, Vincent. Please, wash your body and proceed to my room.
Don't worry, I won't do anything shady, dagdag niya bago tuluyang umalis. Bakit gusto niya akong pumunta sa kwarto niya? Gaya ng sinabi niya, nag-half bath na muna ako saka nagpalit ng damit pantulog. Sinadya ko talagang suotin ang pajamas ko dahil alam kong kapag nakita niya akong nakasuot ng manipis o sleeveless na damit, iba na naman ang papasok sa isipan niya. Kailangan ko ba talagang magpunta sa kwarto niya? Paano kung pilitin niya akong gawin yung gusto niyang mangyari? Pero sinabi niya naman na wala siyang masamang gagawin sa akin. Dapat ko ba siyang pagkatiwalaan? Bumuntong hininga ako. Kung sabagay, para namang may choice ako. Pag-aari niya ang mansyon na ito. At nang pakasalan ko siya, naging isa na rin ako sa mga pag-aari niya. Isang beses lamang akong kumatok sa pinto niya at kaagad niya nang binuksan ito, suot niya ang isang pares ng itim na pajamas. Hawak niya rin ang isang black towel kaya malamang sa malamang ay katatapos niya lang rin maligo. Come in, okay. Kaagad niyang isinara ang pinto nang makapasok na ako sa loob. Inilibot ko ang paningin ko sa loob niyon at nalaman kong kasing laki iyon ng kwarto ko. Maliban nga lang sa napakaraming pinto sa bawat gilid. Ano naman kaya ang nasa loob ng mga pintong iyon? Tanging gray at black lamang ang kulay na makikita sa kwarto niya. Bawat furniture ay maayos ang pagkaka-organize. Para bang iyong mga kwartong nakikita sa mga magazine. Pwede ko bang itanong kung bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ko sa kanya. To play, mabilis niyang tugo saka naglakad patungo sa isang malaking cabinet at doon kinuha ang isang chessboard. Maglalaro. Maglalaro tayo ng chess. Tumingin siya sa akin saka naupo sa couch katapat ko. That's right, we'll play chess. Do you know how to do it? Naglalaro ako paminsan-minsan noong bata pa ako. Pero hindi ko alam kung alam ko pa ba siyang laruin hanggang ngayon. Then, bad for you. Makikipaglaro ka ba talaga ng chess sa akin? Tanong kong muli. Sumandal siya sa couch at ipinag-cross ang mga braso niya saka tumingin sa akin ng diretsyo. But we're not just going to play an ordinary chess. Anong ibig mong sabihin? We'll play chess just like how people usually play them, the only difference is that we'll have a punishment for the loser. Napakunot ako ng noo dahil sa sinabi niyang iyon. Key punishment. Every time you lose, I conquer a part of your body. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? I will choose a part of your body and I can do whatever I want with it and you are not allowed to complain. Pagpapaliwanag naman niya, anong tingin mo sa akin, mapa ng Pilipinas? You can't do anything about it, Sophie. What do you want me to do? Force you to have love making with me tonight or play chess with you? Taas kilay niyang tanong. Ano bang klaseng kondisyon yun? At bakit ganoon na lang kadali sa kanyang sabihin ang salitang iyon? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Ang kailangan ko lang namang gawin ay ang talunin ka, hindi ba?